gatas ng Makabayan Black etong kaso ngayon laban kay Digong. Mga kotsero, Diyos ko, karir na karir si Frank Castro. Masyadong kinakarir ito. Ano ba nangyari? Ito kasi nangyari kaninang umaga. O, papakita ko sa inyo. O, ito. Ito na ba? Ayan. Ito sabi, Duterte, pinadalhan ng subina para sagutin ang reklamong grave threats. Big deal talaga to. Big deal talaga to, guys. Talaga may ganitong klaseng propaganda talaga. Anong sabi? Pinadalhan ng subina si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sagutin ang reklamong grave threats na isinampa ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Yan. Inatasan si Duterte na humarap sa city prosecutor sa December 4 at 11 at magsumite ng counter affidavit bilang tugon sa reklamong isinampa ni Castro. Ito yung balita ng News Patrol kanina. Pero di yan napapanoorin natin. Ito yung papanoorin natin. Yan. Ito. Duterte, ulit. Hindi niya pala naririnig ng una. Game. Sa unang pagkakataon mula nang bumaba sa pwesto, pinatatawag ng piskalya si dating Pangulong Rodrigo Duterte na reklamong grave threat na inihain ni Congresswoman Franz Castro. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Pinagpapaliwanag na ng piskalya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga aligasyon ng pagbabanta niya sa buhay ni ACT Teachers Party List Congressman Franz Castro. Sa sabina ng Quezon City Prosecutor's Office, inaatasan siya na humarap sa investigasyon ng reklamo sa December 4 at 11. Pinagsusumite rin si Duterte ng kanyang counter affidavit. Ito ang kauna-unahang sabinang natanggap ni Duterte mula nang bumaba sa pwesto. Kaugnayan na reklamong grave threats na inihain ni Castro laban sa dating Pangulo. Harapin niyo po yung mga kaso ninyo at ito po yung tamang venue. Hindi siya pwedeng nagbabanta sa buhay ng tao, lalong-lalo sa pangkaraniwang tao. Siyempre ay pangkaraniwan, ganitong kaso ay dapat niyang harapin. Nag-ugat ang reklamo sa mga pahayag ni Digong sa kanyang programa sa SMNI News Channel noong October 11. Dumepensa noon ang Pangulo sa pagsusulong ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa confidential at intelligence funds. Payo niya kay VP Sara, dapat ang unang target sa intelligence fund ay si Franz at ang mga komunista na gusto niyang patayin. Pero depensa ng dating legal counsel at spokesperson ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo, hindi naman nagbanta ang dating Pangulo. Ang sinabi lang naman yun, kayong mga komunista, gusto ko kayong patayin. O nasaan ang pagbabanta ron? Ang pagbabanta, yung sabihin, oy, Castro, anong pangalan yung sinabi niya? France. Dami-daming France, pwede bang bansaya? Kung ang sinabi ni Pangulong Duterte, Franz Castro, papatayin kita, abangan kita mamaya dyan. Iyon ang banta. Pero si Castro, nanindigang siya ang tinutukoy ni Digong. Meron talagang magpapatunay doon sa buong video na yon na ako yung tinutukoy. At ako lang naman talaga yung nag-question ng confidential fund. Hindi lang ikaw, marami kayo. Bukod kay Duterte, ipinatawag din ng piskal si Castro. Kaya naghahanda na raw sila ng mga testigo at ebidensya. Kasi alam ko naman yung kalaban ko ay makapangyarihan. Kahit na wala sa pwesto, meron pa rin siyang kapangyarihan, may mga resources, may mga influence. Kaya talagang paghahandaan namin ito. Kung si Castro todo handa, ano kaya ang magiging hakbang ng dating Pangulo? Thank you po. Tingin ko, i-ignore lang ni Duterte yun. Nagbabalita mula sa JC Cosico News 5. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan dito sa topic na ito, tayo muna ay magsha-shoutout sa mga kaibigan natin sa SendWave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances dito po sa Pilipinas nang wala pong remittance fees gamit ang SendWave. Ang gagawin nyo lang ay download ang SendWave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba account details dyan at pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop dito sa bansa. At kapag ginamit mo po ang ayong promo code na Coach Jared, ay makakuha pa kayo karagdagang $20 free credit. Kaya yan, gamitin na po si SendWave for all of your remittance needs. Ayan po mga kakotsero. I-ignore lang daw ni Duterte yan. Sabi ni
Attorney Panelo. Ignore lang ni Duterte yun. Alam nyo mga kutsero, kasi there's no big deal about the subpoena. Normal lang ho kasi talagang nangyayari yan sa bansa. Wala hong ano dyan. Walang bago o walang unusual, etc. etc. Sa lahat ng kaso, nangyayari yan. Kasi tulad nito, ito yung inilabas na what do you call this? Na subpoena. DOJ, Office of the City Prosecutor, etc. etc. Rodrigo Roa R. Duterte, etc. etc. Nagkamali lang yan. Wala naman masyadong impact. But anyway, baka i-correct lang yan. I-correct lang ng DOJ yan. Maglalabas lang sila ng bagong subpoena. Yun lang yun. But anyway, so yan. Representative Franz Castro, Rodrigo Roa R. Duterte, under the by virtue of the authority vested in the revised Charter of Quezon City and existing laws, okay, respondents are hereby commanded to appear. That's just it. Wala lang yan. It's for the purpose of i-validate lang yung complaint, tapos kukuhaan lang din ng statement si Digong, etc. etc. Ganun lang kasi talaga yan. Ganun talaga ang nangyayari dyan. Walang bago dyan. There's nothing unusual about it. Maraming lahat ng kinakasuhan at lahat ng nagpa-file ng kaso nai-issuehan nito ng subpoena. Ibig sabihin lang niya, iniimbitahan kayo dun sa Office of the Prosecutor para makakakuha ng mga statements nyo. In connection with the preliminary investigation of the above entitled case, for the purpose of submitting your counter affidavit, including affidavits of your witnesses and supporting documents, if any, the counter affidavit together with the annexes and the affidavits of witnesses shall be 8 copies, maraming kopya to, and shall be subscribed and sworn to before me. In addition to the affiants, shall also submit a copy of their government-issued identification card as proof of identity. No motion to dismiss shall be entertained. Only counter affidavits, ganun naman talaga yan, shall be admitted. Otherwise, respondents are deemed to have waived the right to present evidence. Furthermore, no postponement shall be granted unless for exceptional or meritorious grounds. Wherefore, fail not at your own peril. Okay, so yan po yung pangalan ng prosec. So, that's about it. Wala namang there's nothing unusual. Di ko nga alam kung bakit big deal to kung bakit binalita na parang historic daw. Historic daw ang sabi Ang sabi, Castro to Duterte face the charges, participate in preliminary probe. Ito yung sinasabi natin na nagpapapansin lang itong mga to House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro welcomed the issuance of the historic subpoena against former President Rodrigo Duterte. Historic? Anong historic dyan? Normal lang yan. Normal na proseso lang yan sa judicial system natin. Dahil ba naging former president siya? Ilang former presidents naman na isyuhan ng subpoena? May GMA ka, may ERAP, o ngayon may Duterte. Pansin nyo, karamihan sa kanila mga hindi dilaw. But anyway, ito sabi. I'm glad that the case is progressing and I hope that former President Duterte will face the charges and participate in the preliminary investigation. Natural, magpa-participate talaga yan. Ganun talaga yun. The subpoena was issued by a Senior Assistant Prosecutor Ulrich Bajola of the Quezon City Prosecutor's Office. Castro filed a criminal complaint against Duterte last month. Okay, sa SMNI kasi yan. Alam na naman natin yung kwento dyan. At I'm sure meron ng legal defense dito si Digong. I'm sure meron siyang legal defense dyan. At hindi lang natin alam kung ano yung depensa niya. Pero mukhang naririnig-rinig naman na natin dun kay Sal Panelo kung ano yung defense niya. Yan. Ito. Komunista, gusto ko kayong patayin. Nasaan ang pagbabanta ron? Ang pagbabanta, sabihin, Castro, anong pangalan yung sinabi niya? France. Dami-daming France. Pwede bang bansa yan? Kung ang sinabi ni Pangulo Duterte ay, Franz Castro, papatayin kita. Abangan kita mamaya dyan. Iyon ang banta. Yun. So, most probably, the defense here will be, wala naman talagang threat, grave threat na naganap.
At probably another defense is that, well, hindi naman ba't niya inangkin? Ba't kasi inangkin ni Franz Castro? Sinabi na naman, Franz, baka yun na maging defense nila. Of course, sa mga taong katulad natin, it's pretty obvious. Nung sinabi na komunista alam na agad natin na si Franz Castro yan Pero syempre, as a defense, kung ano man yung strategy nila, bahala na sila doon. Pero mga kotsero, wala akong historic dyan. Walang historic dyan. Pag nag-initiate ka ng case, ganoon talaga. Pupunta ka sa PROSEC, this is submitted, and to initiate a case of grave threat, the complainant must prepare an affidavit detailing the circumstances of the threat. This is submitted to the PROSEC's office along with any available evidence, such as screenshots of messages, audio recordings, or testimonies from witnesses. Tapos, magkakaroon ng preliminary investigation. See, it's but the next logical step. Walang unusual dyan. Walang historic dyan. Yan talaga ang step by step niyan. So, pag nag-file ka ng complaint, si PROSEC magko-conduct ng preliminary investigation. Sa investigation na to, magpapadala talaga siya ng summons or subpoena for clarificatory hearings. Normal ho yan. Wala hong tawag dito. Wala hong special dyan. It's just the process of it's just the judicial process. Wala hong special dyan or perfect. It's just it. Di ko nga alam ba't binibig deal to masyado ni Franz Castro Siguro kasi wala na talaga siyang mukhang kailangan sundin ang utos ng mga nakararami. Diba? Para magkaroon siya ng konting impluwensya sa kanyang grupo dyan sa Makabayan. Kasi alam naman natin, siya yung ewan ko ba't siya yung naging parang siya yung parang lideran ngayon ng Makabayan Block sa House. Siya pa yung pinakamahina sa kanilang tatlo. It's so weird. Baka kasi siya yung pinaka-senior. But anyway, natin yun. Diskarte na nila yan. So, eto na nga, nagsalita na rin ng DOJ tungkol dyan sa balita na yan. Ang sabi, hindi raw siya makikialam dyan sa kaso na yan. Kasi syempre siya yung DOJ secretary. So, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla or si Boying Remulla has vowed that prosecutorial independence will be maintained in the conduct of the preliminary investigation of the criminal complaint filed against former President Rodrigo Duterte. Ito ay prosecutorial independence. So, hindi talaga pwedeng pakialaman yan. Independent kasi talaga. Hayaan na natin yun. Hindi po sa amin dumadaan yan, assured the secretary. Kasi nga iba yung although under ng DOJ ang yung mga prosecutors, pero ibang ibang department sila Tsaka kinuwento na sa atin to ni Attorney Darwin before. Ibang ibang department siya at iba rin ang patakbo kumpara sa parang attached agency lang siya ng DOJ, parang gano'n. So, hindi talaga yan dumadaan sa Office of the Secretary ng DOJ. So, independent talaga sila doon. At syempre, gusto nila talagang ipakita na si Digong ay nag-issue ng pagbabanta laban kay a death threat laban kay Franz Castro. But again, it's alam naman natin na lahat ng krimen may elements yan kailangan lahat pumasok doon sa elements bago ka ma-convict. At kapag merong isa na hindi pasok or merong reasonable doubt doon sa isang element na yun, malamang sa malamang, you will be acquitted. So it's really up to the lawyers, kung gaano kahusay yung abogado ni Franz Castro na ipoprosecute niya si Digong or kung gaano kahusay yung depensa ni Digong dyan sa kaso na yan. But again, this will boil down to the arguments, yung mga elements na isa-surface ng prosecution. The prosecution. And let's see, marami pa namang pag-uusapan niya. So starting December first 2 weeks ng December, malamang may update na tayo kung ano mangyayari diyan. Kung madidismiss yan sa fiscal level, sa prosec level, wala na 'yun. Wala na. Basura na 'yan.
Pero kung magpapatuloy yan, may nakitang probable cause yung fiscal, di magpapatuloy yan sa korte. And doon na talaga magkakaroon yan ng aksyon, ng bakbakan ba. Pag umabot na yan doon, wala na, hindi na pwedeng pag-usapan yan. Kaya sigurado ako na ang dahilan kung bakit pardon me for the term that I'm going to use, no, yung sinasalsal. Kaya sinasalsal ng maigi to ni Franz Castro kasi pag pumasok na to sa korte, wala na. Hindi na. Finish. Wala na silang pang-propaganda. Kaya syempre, bola-bola to the max. Ayan. So mga kotsero, hanggang dito na po muna tayo sa video na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel. At paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para laging updated sa mga ganap dito sa aking channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Okay? Bye everyone. See you next time. Bye.